Good morning po. Tayo po'y mag-aaral ng salita ng Diyos. John chapter 6 verse 63. Ang Espiritong nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng tao. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritong nagbibigay buhay. To prosper in the Spirit. At dito po sa text natin today, makikita po natin na ang salita ng Diyos ang nagbibigay buhay po sa ating espiritu. Kaya napakahalaga po na dapat alagaan natin ang ating espiritu kasi dito po nakasalalay ang lahat. Ang sabi po sa 2 Corinthians chapter 4 verse 16, ang sabi po rito ni Apostle Paul, kaya hindi kami nasisiraan ng loob kahit na humihina ang aming katawang lupa. So tinutukoy niya yung physical body niya. Ano po? Patuloy namang lumalakas ang aming espiritu araw-araw. So alam niya na meron siyang spirit or inward man na lumalakas araw-araw. Kasi po, ang ating pong espiritu hindi po yan tumatanda. Ano po, at yan ay nare-renew day by day sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Kaya ang pagkain po ng ating espiritu ay ang salita ng Diyos. Naalala niyo po yung sinabi ng Panginoong Hesus sa Matthew chapter 4 verse 4 na susulat, ang tao hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. At sabi sa Proverbs chapter 4 verse 21, for they are life to those who find them and health to a man's whole body. So yung salita ng Diyos, nai-impact po niya yung ating spirit, soul, and body. Kaya mahalaga na ang ating pong espiritu ay lagi nating pakakainin ng salita ng Diyos para ma-experience natin mag-prosper sa ating spirit, soul, and body. Yung po sinasabi ng 3 John 2. Beloved, I pray that you may prosper in every way and that your body may keep well even as I know your soul keeps well and prosper. So, yun po sinasabi ng panalangin po ni Apostle John. So, dapat nagpa-prosper po tayo muna sa ating spirit para ma-experience po natin yung mag-prosper po tayo sa ating health at maging doon sa ating mga pangangailangan sa buhay. Actually, yung iba, nakafocus lamang sila doon sa pangangailangan nila sa buhay. Pero sa Biblia po, mahalaga, pangalagaan natin yung ating espiritu kasi doon po nagsisimula ang lahat. Ano po? Ngayon, kung naalala po ninyo, ang paalala ng Lord kay Joshua dun sa Joshua chapter 1 verse 8, sabi niya, this book of the law shall not depart out of your mouth, but you shall meditate on it day and night, that you may observe and do according to all that is written in it, for then you shall make your way prosperous, and then you shall deal wisely and have good success. Binasa ko po yan from the Amplified Bible para maintindihan natin maigi na yung pong pag nag-prosper po yung ating spirit, po, magpa-prosper po tayo sa lahat ng ginagawa. At dito binabanggit, magkakaroon tayo ng tinatawag na good success sa buhay. Kaya lang ang kabilin-bilinan ng Lord kay Joshua, kailangan i-meditate niya yung salita ng Diyos day and night. Kailangan ay huwag niyang iwawalay sa kanyang bibig. Sa kanyang puso't isipan yung salita ng Diyos. Ganun po yung pag-meditate. At ang sabi rito, that you may observe and do according to all that is written in it. Sabi ng Biblia, dapat namnamin natin, sambitin natin, ilagay natin sa ating puso't isipan. At higit sa lahat, kailangan malaman natin yung mga prinsipyong mayroon dito. Yung pong ibig sabihin, that you may observe and do according to all that is written in it. Kasi may mga principles po sa Bible na dapat nating ipamuhay. At kung makikita natin yun, doon natin mararanasan yung sinasabi ng Biblia, good success. Ngayon, bakit mahalaga po ito? Ang sabi nga ng Panginoon sa John chapter 6 verse 63, ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay espiritong nagbibigay buhay. So malinaw po yung life naririto po sa Word of God. Kasi ang salita ng Diyos may kapangyarihan yan para i-prosper ka, spirit, soul, and body. Sabi po sa Proverbs 16 verses 23 to 24, a wise man's heart guides his mouth and his lips promote instruction. Pleasant words are a honeycomb, sweet to the soul and healing
to the bone. So napakahalaga po na sa bawat araw taglay-taglay natin yung salita ng Diyos kasi yung po mag-guide sa atin, magbibigay sa atin ng instruction at higit sa lahat ito po ay mag-i-impact sa atin pong spirit, soul, and body. Maging yung ating katawan lalakas, yung ating isipan magiging maayos. At higit sa lahat, yung ating espiritu po ay lumalago. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po. At muli alam namin na mahalaga na mag-prosper kami in the Spirit bago kami mag-prosper sa ibang bagay. At salamat po sa iyong salita na nagbibigay buhay at sa pamamagitan nito, kami po ay mapapalakas sa aming spirit, soul, and body. Salamat Panginoon, purihin ka, yan ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.